Yes, hello. Magandang hapon mga bossing. Umaga, tanghali, gabi. Sa lahat ng mga barateros worldwide. Kumusta ang buhay-buhay? Ito na naman ang boss dada ninyo. Bagamat tayo paos, dahil tayo inuubo, ay nandirito pa rin tayo para maghatid ng husky balita sa inyong lahat. At your service, another day, another Burautan session with yours truly, Boss Dada. Tayo na naman po ay magkukwentuhan, mang-uurat, mangbuburat, at magpapasakit sa puso, isip, kaluluwa, almoranas ng lahat ng mga magnanakaw, kawatan, sindikato, demonyo, hudas, Barabas, Hestas, sa lipunan, lalong-lalo na sa gobyerno. Ayan, medyo busy ang araw natin ngayon. Pasensya na. Kaya hindi tayo masyadong nakakapag-upload. Hindi tayo nakapag-upload masyado gawa ng sobrang busy. Grabe ka busy ni Boss Dada today. Oo, marami tayong mga inatinan na mga meetings today. Ayan, syempre, nag-attend tayo ng meeting ng Bisaya Youth Party List. Kasama si dating Secretary Greco Belica, ang pinakamalupit na pinakabatang gabinete. Oo, siya lang naman yung humahabol sa mga magnanakaw sa bayan na unang-unang inabolish ng putang inang magnanakaw na mga nasa gobyerno. Hindi matindi ang yung komisyon ni Greco Belica noon, pero yun ang unang-unang sinibak. Redundant daw kasi, sabi ni Bongbong. O ayun, redundant daw, putang na yung pala. Kaya naman pala nila sinibak to dahil sandamukal na pagnanakaw di umano ang kanilang mga gagawin. Hayop na yan. Oo, kaya yun, kanina inano natin, i-upload ko na lang mga bossing yung mga plataforma. Ang ganda ng kanyang plataforma. Very in line with Pastor Apollo Kibuloy's economic agenda. Galing. Pakapogi na ni apakapogi na ni Greco, apakatalino pa, apakabait pa. Kaya talagang Bisaya Gyud. Paganda ng kanyang plano sa Pilipinas. At syempre, kasama sa kanyang mga plano ay yung talagang anti-corruption talaga. Uubusin niya lahat ng corrupt. Pati drug lord kasama po siya. Parang nakikinig ako sa Batang Duterte. Oo, parang ganito siya eh. Tangin yan. Listahan. Pag walang listahan, bobo ka. O ikaw, chief of police. Puta sa listahan mo ng mga drug user sa barangay na to, sa bayan na to. Wala ka listahan, putang ina, hindi ka nagtatrabaho, ganun. O, may listahan ka. O yan, simple, listahan. O yan. O yung listahan mo, isa-isayin natin. Inisin natin. Hihinto ka? O patitigilin kong hihinto ka na magdroga o magbabago ang birthday mo? Gusto pa umabot ng Pasko o huling Pasko mo na nung nakaraang taon? Ganun katindi si Greco Belica. Ganun daw ang approach niya. Nung siya daw ay konsihal sa Maynila, ganyan daw ang ginagawa niya. Pakahusay pala talaga nito ni Greco. Ibang klase. Pagpasensya nyo yung boss ko Kahit pause tayo. Oo, eto, nag-aano pa din tayo, naghahatid pa din tayo ng entertainment. Balita sa inyong lahat. Maraming salamat sa lahat ng mga bagong subscribers natin. Palakpakan. Currently, ang ating pong subscribers, ang galing, 140,000 na po tayo. Parang kahapon lang, 138. Ngayon, 140,000.
Maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik sa ating channel. At sa maraming salamat din po sa lahat ng nagla-like, nag-share. Oo, pero kaka-check ko lang ulit ngayon. Madami pa din na nanonood na nakakalimutan mag-subscribe. Kaya lahat po kayong mga nanonood, siguraduhin nyo kayo'y nagsusubscribe. Baka mamaya yung kapatid ninyo, dilawang tae palang hayop na yan. Kinukuha ang cellphone nyo, tapos ina-unsubscribe. Okay, check nyo araw-araw. O, nakasubscribe ba ako? Nakasubscribe, very good. Ay, maraming salamat din ha. Doon sa mga nagsusuper thanks. Ay, nako, grabe. Oo, grabe talaga yung mga nag-send ng kanilang mga blessings sa channel ni Boss Dada TV. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay kayo. God bless you. You are all amazing. Oh, hindi ba? Oh, para ang gagawin naman natin ngayon, parang nagla-livestream din tayo. Namimiss yun na kasi yung livestream ko eh. Oh, pero paano nagla-livestream na din tayo? Oh, kukuha tayo ng mga balita sa mga mainstream mediang mga tanga. Tapos i-reactionan natin. Oh, at least mga 2-3 balita para mahaba-haba kwentuhan natin. Oh, magkita-kita tayo dyan sa Hong Kong. Ay, pupunta po ang Banateros Brothers dyan sa Hong Kong. Kita-kits po tayo dyan. Nandiyan na yata si Banat Bay, ah. Banat Bay, iniwan mo na naman kami animal ka? First time ni kapatid Jay Guevara na sasakay ng eroplano, kaya tinuturuan ko siya kung anong kanyang isasagot. O kung anong kanyang isasagot sa immigration. Kasi ang mahigpit na immigration dito sa Pilipinas, utangin na niyan, pag nandito ka sa immigration sa Pilipinas, para ka nag-a-apply ng trabaho. Tayo na yan kung ano-anong pinagtatatanong nila. Mga inggitero, porkit sila hindi makapunta sa ibang bansa. O, so ngayon, pagka sabi ko sa kanya, Jay Guevara, ganito gawin mo. O, sabi ko, kapag dating mo doon sa may, immigration, di ba? O, yung immigration officer, tatanungin ka. Anong gagawin mo sa Hong Kong? O, sabi mo ganon. Ganon. Sabi ko, kunyari pipi ka. O, kunyari hindi ka nakakasalta. Ganon. Sabi ko sa kanya, para hindi ka na-interviewin. Sabi ni Jay, loko-loko ka talaga. O, hindi, mag-practice tayo. O, sabi ko, may I have your passport, please? Okay. Titignan ka muna sa mukhang ganon. Sabi ko, ikaw ba to? Oh, so saan ka magstay sa Hong Kong? Ilang araw ka sa Hong Kong? Kailan ang uwi mo? Kailan ang balik mo sa Pilipinas? Anong gagawin mo sa Hong Kong? Ay, mga itatanong eh. Oh, sabi niya. Oh, ano sasagot mo? Pagka ganyan, madami na masyadong tanong, sabi ko, maghimatay-himatayan ka na. O kaya, magalit ka, sabi mo, Allahu Akbar, ganun. Niloloko ko si Jay Guevara eh. Kasi first time niya so na mag-travel out of the country. Alam niyo naman si Jay Guevara dating illegal na tao yan. Pinsan ni Tarzan yan, taga-bundok yan, wala yan. Walang walang birth certificate, walang ID, lahat wala. Walang hiya na yan. Buti na nakilala niya mga Banateros. Kung hindi naging Banateros yan. Oo, si Jay Guevara. Pwede magpalit-palit ng pangalan yan. Ganda pa naman ang pangalan. Ganda pa naman ang pangalan ng mokong Charlie J. Walang iya, Charlie J. Oh, pero mahal na mahal namin yung kapatid namin na yan. Kahit walang silbi sa buhay yan. Oo, kasama natin yan maghapon. Nagkapakita na yata kami ng mukha ng hayop eh. Oh, pero very excited siya. Sabi ko sa kanya, sabi niya sa akin kanina, Boss Dada, anong oras ba tayo dapat aalis? Sabi ko kasi sa kanya, pupunta ka na lang sa bahay ko ha. Tapos, di tayo magdadala sa sakyan. So, magano tayo? Mag-grab lang tayo. Sabi ko sa kanya. Anong oras ang flight natin? Sabi ko, ang flight natin, mga ganitong oras eh. Sabi ko, ngayon pa lang, pumunta ka na. Sabi niya, kaga naman. Sabi ko, kailangan 12 hours. Sabi ko, kailangan 12 hours nandiyan na tayo dahil ganun talaga matagal. Ilang oras mo papunta ang Hong Kong? Sabi ko, 2 oras. 2 oras na papunta Hong Kong, tapos 12 hours tayo kailangan nandun.
Oy, sabi ko nga kasi mahaba yung tatanungin doon sa immigration. Meron pa question and answer yan, meron pa exam yan, kako. Oo, madami kang sasagutan doon, kaya kabang-kaba yung mokong. Sabi ko magdala siya ng ballpen at saka ng bond paper. Hayop na yan. Okay, magkita-kita tayo dyan mga kababayan natin dyan sa Hong Kong. Oo, baka meron kayong gusto ipadala sa akin. Hindi kasi ako magdadala ng maleta eh. Ayaw kasi ng hassle. Mag-aantay ka pa doon sa paikot-ikot na carousel na yan. Oo, ayaw kong nag-aantay. Gusto ko pagkano, sibat kagad, ganun eh. O, saglit lang naman kasi syempre hindi tayo pwede magtagal na nandiyan dyan. O, kasi nga pagka matagal tayo nandiyan dyan, may mga programa tayo at mga responsibilidad sa buhay. O, syempre kailangan natin kailangan natin gampanan lahat ng responsibilidad. Oo, syempre kailangan pagdating ng Lunes, ayan na naman, Banateros sa SMNI, meron pa tayong mga content. Oy, panoorin nyo lahat ng mga content namin ha. Magla-live ako pagdating ng PDP laban dyan sa may, One Chai, kasama si PRD. Kaya lahat, excited. Bukas, magkita-kita tayo memya dyan sa One Chai. Gusto nyo ilibre ko ng noodles? Kaya gusto niyo ilibre niyo ako ilibre niyo ako ng street food, pwede din naman. Ihandaan niyo na mga sarili ninyo dahil makikita niyo kompleto ang Banateros Brothers, Buster Judea, Coach Oli, Banat by Jay Guevara, Boss Dada TV. Sayang lang hindi kasama si paring RJ. Ano bang pag-uusapan natin ngayon? Unahin na natin to, mga bossing. Unahin na natin tong balitang ito. Walang hiya na yan. Wait lang tanggalin na natin yung ating background music. Magandang gabi sa inyo lahat. Hapon, tanghali, madaling araw. Ito na naman po si Boss Dada ninyo. At tayo mag-aatid ng balita. Anong unang balita natin? Putang ina, ito nakakatawa ito. Sobrang nakakatawa ito. Tarantado talaga itong mga nasa gobyerno. Bakit? Utang ina, pinaalis nila ang Pogo pero pinalitan nila ng Pigo. Ano ba ibig sabihin nito? Ano ba ibig sabihin nito? Gobyerno di mag-aatubili magpatupad ng total ban sa Pigo. Putang ina nyo. Mga tarantado talaga kayo. Paliwanag lang natin na mabilis ha. Ito. Ang Pogo, anak ng Pugo na yan. Ang Pogo po ang Philippine Offshore Gaming Operations. Alam niyo ibig sabihin yun? Philippine Offshore Gaming Operations. Yan. Ang nagpasok niyan, pumasok yan dito sa atin ng pandemic. Nagpasok yan dito China. Yung mga manunugal ng China. So dito sila nagtayo ng mga negosyo. Tapos, ang mga parokyano nila, mga nasa China. So dahil bawal sila dun sa China, dahil bibigtain sila dun nung kanilang presidente, si Xi Jinping, dito sila nagpunta sa atin, okay? Dahil dito naman sa atin, legal lang sugal. Sa kanila kasi, bawal magsugal. So dito sa atin, legal lang sugal. So dito sila nagtayo. Tapos, ang mga parokyano nila, mga Tsekwa. Diba? Ang galing. Mga Tsekwa. So ngayon, malaki na itulong naman ng Pogo na ito sa atin. Kasi nung unang pumasok yan dito, regulated yan. Iilan lang sila. Tapos, nung kalaunan na, biglang ngayon na. Putang ina niyan, nagkalat-kalat na sila. Ang dami ng mga kabalustogan nangyayari, ang dami ng mga ganito, mga ganyan. So, ibig sabihin, maraming naging problema kalaunan from regulated, biglang ang dami ng mga illegal. Ayan, Pogo. Pero mga bossing, kung titingnan mo, itong Philippine Offshore Gaming na to, nagpapasok to ng pera sa atin. Okay? So sana lang, ang maganda lang sana nangyari was, nagkaroon ng mas mahigpit na regulasyon. Pangalawa, ang total naman, marami namang tinatanggap tayong pera dito. Sana, may mga pulis din tayong kumbaga, may mga pulis tayong inallocate talaga na nakamonitor sa mga Pogo. Kasi nga, ang daming mga krimen na dahil sa Pogo. So parang nangyayari, Pogo A, Pogo B, magkalaban, nagkikidnapan ng mga putang ina. Tarantado rin kasi mga gago eh. So magkakalaban na Pogo, sila nagbibisitan. Kikidnapin nila, papatubos nila sa pamilya, ganon. Tapos ang masaklap niyan, yung iba, yung mga empleyado ng Pogo nito, putang ina, kinikidnap nila para magtrabaho sa Pogo nila.
Oh, so kaya nagkakaroon ng mga human trafficking. So, nandoon yung krimen. Nandoon umiikot yung krimen, mga bossing. Nandoon umiikot yung krimen. Tapos, syempre, meron ng mga pogo na hindi na nagbabayad ng buwis. Kumbaga, parang merong isang lisensya pero may 10 anak yung lisensya. So, doon na nagkaroon ng problema. Nagkaroon ng mismanagement dyan sa pogo na yan. And, gusto natin mawala yung hayop na yan dito. Okay lang din naman. Nakatulong naman sa atin ng pandemic yan. Nakapagpasok na ng pera sa atin, nairaos naman na tayo sa pandemic, wala naman ng pandemic, back to normal naman na, hindi na natin kailangang hayop na pogo na yan. So ngayon, ginawa nila ng issue yung pogo gusto nilang idikit sa mga Duterte, pero hindi nila maidikit-dikit sa mga Duterte. Oh, kasi nga, wala naman talagang koneksyon. Yung mga illegal na aktibidades ng mga pogo, gusto nilang idikit sa mga Duterte, pero wala talaga silang mahanap na link. Bukod dun sa nag-iisang picture ni Alice Guo at saka ni Pangulong Duterte, pero ngayon, si Alice Guo, wala na. Hindi na nila alam. Nandun na nakakulong si Alice Guo pero wala na. Hindi na nasundan yung mga hearing tungkol dyan sa hayop na ano na yan. Sa Squadcom nga, hindi na pinatawag si Alice Guo eh. Napunta na yung Quadcom. Dati pogo iniimbestiga. Napunta na sa war on drugs si Duterte. Parang mga tanga. O hindi ba? So ngayon, eto, tutang ina niyan. Yung pala, kaya gusto nila, kaya pala sinisiraan tong pogo na to. Kasi putang ina niyan, gusto nilang palitan. Pigo. Ano yung Pigo? Putaragis yan. Philippine Inland Gaming Operation. Putaragis yan. Yan ang pinakamasaklap sa lahat. Bakit? Pigo. Ang magsusugal dito, mga Pilipino na. So masisira ang buhay dito, mga Pilipino. Mga Pilipino masisira ang buhay dito. Putang ina niyan, masama ito. O kasi tinan mo, ang dami ng sa atin, ang dami ng drugs. Meron pa tayong mga sigarilyo, meron pang alak, putragis yan, nagkaroon pa ng sugal. O at dati, yung mga tao nagpupunta sa sabungan para magsabong. Ngayon, hindi na. Sa cellphone na lang sila nagsasabong, hype na yan. Kahit magkanong taya mo, putang ang dami na. Meron pa tayong casino mismo physical, yung sa mga hotel. Meron pa tayong talpakan. Meron pang loto, meron pang loteng, meron pang kino. Putang ina, lahat ng sugal nandito sa Pilipinas. O lahat ng sugal, may ending pa. Putang ina, weteng. Putang ina niyan. Ang hirap na ng bayan natin, puro sugarol pa. Imbis na sana, i-regulate natin. Hayop na gobyerno na to. Imbis na sana, i-regulate natin yung mga pinagkakaadikan ng mga Pilipino. Putang ina niyan. Talagang gusto nila yung mga Pilipino masira ang buhay talaga. So ngayon, meron pang ganito, pigo-pigo. Putang ina niyan. So, ano na to? Online casino na Pilipino ang mga tataya. So, hindi pa enough yung Tong Eats, yung Mahjong, Caracruz, Lucky 9, Pekwa, Sakla, putang ina niya, 45, 41, Pusoy 2. Hindi pa umubra yung yung Tong Ita ng kapitbahay nyo, Mahjongan nung nila Aling Memang. At saka itong casino sa mga hotel. Putragis yan. Meron pang karera ng bangka sa may kanal. Meron pang bilyar, basketball, lahat may may pustahan. Putang ina, lahat ng kasalanan nasa Pilipinas. Tarantado talaga. Imbis sana ang gobyerno ang magsilbing magandang halimbawa, wag na tatanggalin na yung mga sugal na yan. Dapat ganun ang gawin, di ba? Kasi panahon ni Pangulong Duterte, binawal lahat, pati paputok, bawal. O sabi nila merong kwento nga na noong panahon daw ni Pangulong Duterte, doon sa Davao, ang daming mga napuputokan ng mga daliri, ang daming mga ganyan tuwing New Year. O sabi daw ni Pastor Apollo Kibuloy kay Pangulong Duterte, Oy, Pangulong Duterte, ang daming mga nagiging Captain Hook pagka New Year. Tapos, ma-hospital mga yan. Gagastosan pa ng gobyerno yung mga daliri niyan ng mga naputol. Pucha, tigilan na natin yan. Kung ako sa'yo, i-ban mo na yung paputok. O, true enough, anong ginawa ni Duterte? Binan ni Duterte yung paputok. O, edi wala nang gastos gobyerno doon sa matitigas ang ulo na pulot ng pulot, paputok ng paputok, kulang na yung mga daliri. O, pati sugal, regulated. Pucha ngayon, hindi. Nagbalikan ng sugal, nadagdagan pa ng sugal. Tapos hayop na yan, pucha yan, ang dami pang droga, ang dami pang krimen, tangina lahat na, nandito sa Pilipinas. Wag kayo huminto, hanggang di masunog, sumabog tong Pilipinas. Ayun ang pinakamasaklap sa lahat. Di ba?
Pogo. O yung Pogo, Chinese ang apektado. Putang ina, pinalayas natin sa Pilipinas. Pero pagpalayas natin, dinimonize natin, ginawa nating demonyo ang mga taga-Pogo, putya yung pala papalitan natin ng papalitan natin ng sarili nating brand. Putang ina niyan. Magpapasok lang tayo sa Pilipinas. Bongbong, andahin mong biyahe-biyahe abroad, punyemas ka. Asa na yung mga investors mo na ipapasok sa Pilipinas? Putang ina, nauna pang nagkaroon ng panibagong sugal dito bago pumasok mga investor mo, visit. Damuho ka talaga. Pakinggan natin to. Putang ina niya, nagalit daw si Chis Escudero nga dito eh. Sabi nga daw ni Chis Escudero dito, putang ina niyo, pinaalis niyo yung Pogo tapos pinalitan niyo ng Pigo, mga tarantado kayo. Ina niyo, gusto niyo yata patayin na yata lahat ng Pilipino eh. Mantakin mo ha, tinan mo ha. Hay nako, Diyos ko, ayoko na nga magsalita. Sige na, diretso mo na to. Boss Dada, balita mo na yan. Hindi raw mag-aatubili ang pamahalaan na magpatupad din ng total ban sa Philippine Inland Gaming Operators o PIGO kung magkakaroon ng kaso ang mga ito gaya ng sa Pogo. Tarantado! Tanginan yan. Yan ang hindi pa pwede. Sugal, alak. Pag pinagsabay mo yung sugal, alak at saka babae, putang ina, recipe for disaster yan. Walang bisyong matino. Sigurado magkakaroon ng gulo rito. O tinan mo, pagka na may mga Pilipino pumasok dyan, puta syempre, ano yan eh, online casino na yan eh. O computer na lang pwede, dot na ganyan. Na-addict nga tayo sa Mobile Legends tsaka Clash of Clans eh. Walang hiya dito pa kaya sa sugal na to. O syempre magsusugal, wala na naman, naubos na naman yung pangbayad ng kuryente. Nung gagawin yan? Tangin na magnanakaw na naman ng mga tsinelas sa labas ng bahay, bibenta. Magnanakaw na ng mga damit yan, kung ano-ano, hanggang sa po siya, hold up ng mga hayop na yan. Ang ina nyo talaga, ang bobo nyo. Sinong may sabing po siya na may mabuting may dudulot yung sugal sa Pilipinas? Mga gunggong kayo talaga. Etong ang Pogo, sinasabi nyo, hindi pa tayo apektado sa Pogo. Nagbibigay pa ng trabaho tong Pogo. Sinabi nyo nga, ka-sweetik to, maraming krimen na nakadikit dito. Putang ina yan, Pigo, ganun din, sugal din yan eh. Mas apektado tayo dyan dahil ang manunugal Pilipino eh, hindi ibang tao eh. Mga walang hiya kayo. Hindi, meron pang mga, ang tawag dyan, yung scatter. Hindi pa kayo nagsawa dun, gusto nyo pa ng ganito, mga hinayo pa kayo talaga. Kunyari pa kayo, galit kayo sa sugal, pero putang ina ninyo, ang may mga ari nito mga to, sigurado mga nasa gobyerno din. Tugon ito ng Malacanang matapos magpahayag ng concern ang isang senador hinggil sa epekto ng PIGO sa mga Pilipino. Narito ang balita ni Criselyn Catarong. Mayroong patuloy na ginagawang pag-aaral patungkol sa epekto ng local online gambling na Philippine Inland Gaming Operators o PIGOs. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Putangin na mo, Claire, tanga. Inutil ka talaga, Claire. Tarantado. Inutil. Pamahalaan hindi mag-aatubiling magpatupad ng total ban sa PIGO. Walang hiya ka. Imbis na sana hindi nyo suportahan yung sugal, putya kayo pa ang nag-aano ng sugal. Alam nyo ba na ang mga Pilipino ang daling malulong sa bisyo? Bisyo yan eh. Alam mo ba na ang sugal, walang pinagkaiba yan sa alak, sa drugs at saka sa kamanyakan? Oo, maniwala ka, Claire, walang hiya kayo. Gusto nyo talagang ubusin ang lahing Pilipino. Gusto nyo talagang ilubog tayo sa kumunoy eh. Hindi na lang kayo ang lumubog 6 feet under eh. Gusto nyo talagang mga Pilipino, bukod sa maghirap, lumubog sa utang. May stress, patayin yung ibenta lahat, pati laman loob. Pati lahat, kaldero, baka maubos na yan. May ginagawang paghambing sa kung ano ang nangyayari sa gitna ng operasyon ng pinasarang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO at ng PIGO. Salaysay ni Castro, sa POGO kaya ito ganap na pinasara o na total ban ay dahil maraming nangyayaring krimen. Sa kabilang banday ang... Gago talaga eh. Marami daw nangyayaring krimen. Ano-ano yung mga krimen na yon? Sila naggagaguhan dyan. Mga Chinese to Chinese. Pogo to Pogo. Sila naglulukuhan dyan. So, apektado sa mga krimen nila, sila. Hindi tayo, ibang lahi. Lahi nila, bayaan mo sila mag-ubusan. Di magkainan sila ng tenga. Kung gusto nila, wala tayong pakialam. Basta wala silang inaabalang Pilipino, nakakatulong pa ka sa atin yan eh. Tayo na, tinanggal nila, pinalitan nila ng bago. Ayaw nyo. Kaya pala galit kayo sa China eh. Gusto nyo may sarili kayong brand.
Lumalabas sa pag-aaral sa ngayon na hindi ito nakagagawa ng krimen o hindi ito nagiging dahilan para makagawa ng krimen. Anak ng putya, meron bang sugal na hindi dahilan nagkakagawa ng krimen? O ganito lang, tanga talaga to si Claire. Nagshabu ako. Adik ako sa shabu. Wala na akong panshabu. Anong gagawin ko? Wala man ako trabaho. O, anong gagawin ko? Adik na ako. O, bisyo ko yung shabu. Anong gagawin ko? O di, kung ano, magnanakaw ako. Benta ko yung mga pressure cooker, rice cooker, mga alahas ni nanay. Di ba, mga papel de ahensya, lahat na lang, pati alpombra, ibinenta mo na para may pangsinghot ka lang, di ba? O, ganun din dito sa sugal. Sa sugal, ganyan din. O, meron ka 10 piso. Takin na, ano ko to, pambili ng bawang. Isugal ko sa online. Pag ganun ko, pag pindot ko, naku, putang ina, talo. Patay, sana ako kuha ngayon ng bawang. Ay, hingi na lang ako sa kapitbahay. Isang bawang, iuwi ko sa bahay, natalo yung ko, 10 eh. O, syempre, susubok na naman yan. Uutusan na naman yan. O, ito. Pambayad ng kuryente, 2.5. O, may disconnection notice tayo. Putay na yan. Bayad ka kuryente. Dinala muna doon sa Pigo. Sige, pindot, pak. Tangina, natalo na naman, yari. Pagdating nung gabi, patay yung kuryente. Akala ko ba, pinagbayad kita ng kuryente, ba't naputulan tayo? Ayun nga, hindi ako umabot. Pagdating ko ron, sarado na. Bukas na lang. Siyempre ikaw, maghahagilap ka ngayon. Kung wala kang mahagilap, Google Ping ka ng asawa mo, puta, krimen na yan. O masaklap niya, may nahanap ka. May nahanap ka ngayon, nabayaran mo yung kuryente. Ang problema, hindi mo naman nabayaran yung utang mo. Doon sa inutangan mo para hindi ka mabisto ng asawa mo na pinangsugal mo yung yung pambayad ng kuryente. Puta, na nagsinuntok ka pa nung pinagutangan mo dahil hindi mo siya nabayaran. Krimen na naman yan. Bupols talaga itong mga gunggong na ito eh. Putang ina, wala pang yumaman sa sugal. Oo, ang yumaman pa lang sa sugal, si Lisa. Ang dami nanalo sa loto eh. Sabi nila si Lisa daw nananalo. Gago kayo talaga. Walang hiya kayo. O sige, diretso. Maliban pa rito, ayon sa palasyo, ang karaniwang inahire ng mga pogo ay mga dayuhan. Samantalang sa Pigo ay 70% sa mga nagtatrabaho ay mga Pilipino. Binanggit din ni Castro ang ilang pangunahing pagkakaiba ng pogos at pigos. Particular ang mga benepisyo sa ekonomiya ng mga pigo. Anak ng puta, ang daming dahilan ni Castro ha. Castro, kahit ano pang sabihin mo, bisyo yan. Legal na bisyo yan. Parang shabu din yan. Legal na bisyo na sinasabi nito ni Marbil na okay lang basta nag-overtime. Tayo na legal na bisyo yan. May naitutulong sa ekonomiya. Oo, meron. Pero putang ina, habang nakakatulong siya sa ekonomiya, dinulubog niya yung mga pamilyang Pilipino. Nag-aaway-aaway mga magpapamilya. Ang dami kong mga kaibigan na naghiwalay sila dahil sa sugal. Dami kong nakitang kaibigan na putang ina, nagbigti pa yung iba. Dahil talo ng talo lagi sa sugal. Pang walang hiya kayo, ang dami ng sugal sa Pilipinas, puta, dinagdagan nyo pa ng bago, high-tech pa. Ang gaganda pa ng kulay. Hindi raw ito tulad ng mapogo na may mga isyu sa pagsunod sa pagbabayad ng buwis. Malaki ani ang Di puro buwis. Putang ina, pero lubog naman yung Lubog naman yung mga kababayan natin sa utang. Mag-aaway-aaway yung magpapamilya. Katulad lang din ito ng drugs. Sisirain ito ang buhay ng mga Pilipino. Sisirain ito yung magandang pagsasama ng mag-asawa. Trabaho ng trabaho yung isa. Yung isa, sugal naman ng sugal. Lagi naman talo. Putang ina, wala na makain yung pamilya. Grabe to. Mga gago talaga tong mga nasa pamahalaan. Tulong ng mga pigo sa ekonomiya ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga buwis at putang ina na itong mga hayop na mga artista na ito. Tangina, habang nilulubog nyo yung mga Pilipino, puta, meron pang ganito, 20 pesos bonus, 30 pesos bonus. 1 peso to play. Putang ina, kita mo ha. Piso lang makakapagsugal ka na. Sang ka pa? Ibig sabihin, gawin nating abot kaya ang sugal kesa sa bigas. Gago. Ina nyo talaga, mga hayop kayo.
Kung gusto nyo sana sirain yung buhay nyo, sana kayo na lang, lumunok kayo ng hollow blocks. O kaya ngumuya kayo ng bubog. Kung gusto nyo, pero puta, 1 peso to play? So kung may piso ako, uy, tayo na, sana abot ang piso mo. Pwede nang isugal yan. Puta, mas nauna pang bumaba ang taya sa sugal kaysa sa bigas ni Bongbong. Tinan mo, putang ina kung di man panloloko to, get a chance to win up to 75 million jackpot prize. As long as there is no jackpot winner, the Bingo Plus prize will accumulate from time to time. Puta ina, piso lang. Piso lang, pwede mo mapanalunan yung 75 million. Yun ang sinasabi nitong gonggong na, ano na to? Gonggong na, ano na yan, na signage na yan. Pucha yan, mantakin mo piso, manalo ka 75 million. So kung meron kang 5 piso, meron kang 5 chances of winning. Kung meron kang 1,000, meron kang 1,000 chances of winning. Anak ng tinapay, lubog ang Pilipinas kapag kaganyan. Pucha yan. Marketing expenditure sa loob ng bansa. Yung Pogo po, kapag sila nag-a-advertise, labas po ang pera. Pero ang mga Pigos po, kapag they spend marketing advertisement, no? Marketing... Bobo! Tinitingnan mo yung economic effect netong mga to. Ayan, siyempre, bobulahin mo tao eh. Mambubudol kayo eh. O bobulahin nyo tao. May naitutulong ito sa atin. Halimbawa, nag-advertise sila o tayo kumikita, blah, 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 and so on. So, Claire, it still boils down to, sino ang biktima nitong sugal na to? Sino ang mga parokyano ng sugal na ito? Pilipino. Therefore, nilulubog nyo yung mga Pilipino sa masamang bisyo. Inan nyo? Mga tarantado talaga kayo? Wala talaga kayong mga modo, hindi na kayo naawa sa bayang Pilipinas matapos pag nanakaw-nakawin yung ating kaban ng bayan, putang ina niyan, kunuha yung pera ng PhilHealth, dating ang mga droga, dating ang mga kung ano-anong krimen, tapos ngayon naman ilulubog pati yung mga may hirap na mayroon na lang piso, putay sugal nyo na yan. Mga hayop kayo talaga. Mga anak kayo ni Satanas. Mahihiya si Lucifer sa sama ng mga ugali nyo. Yung marketing money in the Philippines, pasok po yan sa Pilipinas. Gayunpaman, hindi na mag-aatog. Tanga po dyan. Pasok nga sa Pilipinas, okay. So parang para kumita tayo, sirain natin ang buhay nyo. Okay yun, Claire. Tayo na isang araw kaya yung anak mo humingi sa'yo, Ma, pay piso. Kasi ako dati ganun eh. Pay piso, Ma. Bibili ko Oishi. Di ba yung Oishi na ganun? Bibili yung Oishi, Ma. Diba yan? Tanghali na kayo gumising eh. Pagka inuutosan kayo, hindi kayo mahagila. Pagka hihingi ng piso, bilis-bilis. Oo, pag binigyan ka ng piso, putya, punta ka na agad kay Aling na Beka eh. Ate Beka, pabili. Isang pom-poms, o kaya isang kirey, o kaya isang Oishi. Ganun, piso yun eh. Tayo na, kakainin mo yun. Ngayon ang bata, hihingi maping piso. Bakit? Kasi tataya ako sa Pigo. Yung inang buhay ito. Ay, naku, ang ganda ng evolution ng Pilipinas. Bili ang Pangulo na magpataw din ng total ban sa Philippine Inland Gaming Operators kung mapapatunayang tulad ng Pogo ay nagdudulot din ito ng problema sa bansa. Pero syempre, kailanganin po natin ng data patungkol. Utang na to, data, gaga. Tangin na, alam mo yan for a fact na ang sugal masama. Lalo na kung affordable na sugal. Halimbawa, kung yung sugal, ang tayaan 20,000. At least yan, okay na yun. Taasan nyo yung taya. Utang ina nyo. Ang ginawa nyo, binabaan nyo yung taya para lahat maka-afford ng sugal. Puta, imbis na lahat maka-afford ng bigas, putang ina ngayon, lahat maka-afford ng sugal. Mga hayop kayo talaga. Kung ginawa nyo, itong sugal na to, yung Pigo na yan, huwag kayong mag-alala. Putang ina, kung mahirap ka, hindi ka makakapag-Pigo. Yung Pigo, ang paunang taya niyan, 50,000. Kung wala kang 50,000, hindi ka makakapagsugal. Di pag nagsugal yung mga mayayaman lang,
Sana gawin yung ganun. Putang ina, ibinaba nyo ng piso. Mas nauna pang bumaba yung taya sa sugal na piso kaysa sa bigas, sa kamatis, sibuyas. Walang hiya na. So, wag na tayo kumain. Magsugal na lang. Ganun. Dito. Siguro kung meron po mga statistics or data, mas maganda pong ipasa po sa amin yan para makonsider po yan kung kinakailangang i-ban din po ang PIGO. Ang pahayag ng Malacanang ay bilang tugon sa sinabi ni Senate President Francis Cheese Escudero na dapat suriin ang mga benepisyo at negatibong epekto ng PIGOS sa mga Pilipino. Nagpahayag kasi ng paalala ang senador tungkol sa mga operasyon nito matapos ipagbawal ang mga pogo sa bansa. Saad pa ng senador, dapat Kasi ayan ang pogo, mga dayuhan ang nagsusugal dyan. Dayuhan ang nasisira ang pamilya. Dayuhan ang nalululong sa sugal, nawawalan ng pera dahil sa sugal, pinagbawal natin. Pero pinayagan natin yung tayo. Yung ang masisirang pamilya, tayo. Yung malululong tayo, putangin na yan. Ayaw nyo nung Chinese. Akala ko ba galit kayo sa Chinese? Galit kayo sa China, di ba yan yung malulong sila sa sugal? Kaya pala gusto nyong paalisin sa Pilipinas yan. Nakita nyo yung potensyal, ang daming pera sigurong pwedeng kitain dyan. Kaya, sige, putangin na, di ba masira mga Pilipino? Basta kumita tayo, putangin na nyo, sa impyerno kayo pupunta. at reviewin din ito dahil ang mga sinusubukan ng bansa ni Imbis na sana, yung mga tao, hikayatin nyo magpunta sa simbahan. Magdasal kayo. Putang ginagawa ng gobyerno, winawasak yung mga simbahan. Winawasak. Katulad ng ginawa nila sa KOJC, winasak yung KOJC. Oh, sige. Sige, hukayin yung eskwelahan. Imbis na sana nagbibigay tayo ng magandang ehemplo sa tao. Putang ina, ganito ang gobyerno ngayon. Yung gobyerno ni Duterte noon, puros kabutihan. Ngayon, puros kadimonyohan ang inuutos sa mga Pilipino. Putang ina niyan, masaya kayo dyan? Ayan oh. Dayuhan na nagsusugal dyan. Dayuhan na sisira ang pamilya, nalululong sa sugal, nawawalan ng pera dahil sa sugal. Hayop na yan. Ngayon, Pilipino na ang gusto nyong mawalan ng pera, masira pamilya, malulong. Tangin na yan, hindi, ay grabe. Grabe talaga ang ginagawa nyo sa bayang Pilipinas. Dapat talaga kumidlat ng malakas, lahat kayo tamaan. Iwasang masasamang bagay, pagkakamali at pagkukulang ay tila naroon din daw sa PIGO. Giit niya, ang tatamaan pa rito ay mismong mga Pilipino at hindi mga dayuhan lamang. Dagdag din ni Escudero na kung sakaling matukoy na ang mga PIGO ay nagiging sanhi ng pagkasira ng buhay ng mga Pilipino, lalo na ng mga mahihirap, dapat din daw isaalang-alang ng... Ay na talagang mahihirap ang madadalin niyan. Piso, tayaan. Piso, tatama ka 75 billion. Putangin na niyan. Di lahat ng piso mo, ilalagay mo na dyan. The more piso, the more chances of winning. Hayop talaga. Di ba? Ang galing ng marketing natin pagdating sa kahayupan. Ang galing ng marketing strategy pagdating sa kademonyuhan at pagkakapirahan. Putang ina, di baling masira ang buhay nyo basta mayaman kami. Hayop. Gobyerno ang pagbabawal sa mga ito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Ay, Diyos ko po. Ay, nako, ewan ko na lang. Putang ina niyan. Pagka kayo nagpalokot, nagpabola pa sa mga to, sabi ko nga sa inyo eh. Oh, magkakaroon na ng kampanyahan. Magkakaroon na ng eleksyon. Oh, ang mga sino ang may mga pakana nito? Yung current administration. Sige. Yung current administration na nilulubog kayo sa lahat ng bisyo, sinong kinakandidato? Iboto nyo ha. Iboto nyo yung mga kandidato nila para lalong makapag-isip pa yung mga putang ina niyan ng mas marami pang kahayupan sa bayang Pilipinas at mas lalo tayong mga matay sa gutom, mga matay sa krimen, mga matay sa kakasugal. Sige, wag kayong huminto hanggat hindi nawawala ang bansa natin sa mapa. O, di ba? O, nung panahon ni Duterte, meron bang mga ganitong meron bang mga ganitong tawag dito, pagkukonsinti sa mga bisyo? Oh, di ba? Sasabihin nyo na naman, sa kanya nga nagsimula yung mga yan. Oo nga, nasa kanya nagsimula. Tinapos nyo, di ba? Sabi nyo masama, di ba? Tinapos nyo, di ba? Oh, ba't pinalitan nyo ng bago? Kasi ang pinakamasama nito, ang biktima, Pilipino.
Magiging mga gunggong pala kayo talaga eh. O kung gusto nyo pa rin sila sa kabila ng ginagawa nila sa bayang Pilipinas. O, bahala kayo sa buhay. Pinangako ba niya to? Noong kampanya ng 2022, pinangako ba ni Bongbong tong mga sugal na to? Yung drugs papasok ulit sa Pilipinas? Yung krimen tataas? Pinangako niya ba to na nanakawin nila yung pera ng PhilHealth? Pinangako niya ba na yung mga tulay na pinondohan, inutang pa, nawawala yung pera? Pinangako niya ba yan sa inyo? Hindi, di ba? Ang pinangako niya, 20 pesos na bigas, di ba? Puta, mas nauna pa nating ma-afford yung sugal kaysa dun sa bigas. O ngayon, tanungin ko kayo, maniniwala kayo sa mga kampanya nila? Maniniwala kayo sa mga pangako ni Bongbong na yung mga kandidato niya ngayon magagaling? Tayo na, ganyan na ginagawa ni Bongbong sa bayang Pilipinas, eh, kumakandidato pa rin under ng ticket niya yung mga yan. Mga walang delikadesa yan. Mga walang prinsipyo yan. Mantakin mo, isa kang presidente, pabor ka na sa mga ganitong bagay? O, yung senador na pipiliin mo, konektado sa presidente na pabor sa ganitong bagay? Saka na natin tingnan pagka may mga hindi magandang nangyayari. Pag may mga krimen na nangyari, saka na natin i-ban. For now, bayaan muna natin masira buhay nila. Saan ka makakita ng pag-aaral? Kahit saan pag-aaral na sugal, maganda. Saan ka makakita ng ganon? O itong research na to, according sa research na to, pag nagsugal ka, gaganda buhay mo. Maghanap kayo ng ganong research. Walang ganon. Basta bisyo, masama yan. Basta bisyo na malululong ka, masama yan. Too much of everything is bad. Tapos tayo yan. Tapos sasabihin nito ni Claire, maganda naman ang naitutulong yan sa ekonomiya natin. Oo, tingnan natin muna pag tumaas ang krimen. Saka natin na iban ang pigo pero habang wala pa namang krimen, pabayaan muna natin kumikita yan eh. Tangina yan ang gobyerno natin. Yan ang gobyerno natin. Oo, kumbaga, tangina yan. Ay nako, wala na akong masabi talaga. Ibang klase talaga ang utak ng mga nasa gobyerno ngayon. Ay, anyways, maraming salamat. Sa lahat ng mga nanood, mga visit kayo. O sana na-entertain kayo dito sa topic natin na ito. Uy, hindi magaan tong topic na to ha. Oo, mabigat tong topic na to kasi sabi ko nga sa inyo, i-expose natin lahat ng mga kaayupan sa gobyerno, re-reaction na natin yung mga balita. Walang hiya itong balita na to, nakakatuwa. Oo, nakakatuwa itong balita na ito talaga sa totoo lang. Sa sobrang tuwa ko sa balita na to, naubos ang boses ko. Maraming salamat sa inyong panonood. Pasensya na kasi yung boses ko medyo sexy at yummy ngayon. Huwag kayong mag-alala sa mga paggumaling yung ubo ko. Dalas-dalas ang kulit yung kwentuhan natin. But for now, maraming salamat sa inyong pagtangkilik and salamat sa inyong pagla-like, pag-share. Again, meron po tayong Facebook page. Kayo po ay mag-follow sa ating Facebook page. At ito pong ating YouTube channel na ito, i-subscribe nyo. Huwag kayo nood na nood. I-like nyo, like, tapos share. Tapos mag-comment kayo na mag-comment na madami. Binabasa ko lahat ng comment ninyo at binabasa rin ng mga kinakaukulan, yung mga kinauukulan, yung inyong mga comment. At syempre, kailangan natin yung comment na yan para alam nila na yung mga nanonood dito, hindi mga troll. Mga totoong tao. At syempre, importante din yung inyong mga pledge dito sa channel natin, lalo na yung mga super thanks. Maraming salamat sa inyo. Share, like, yun lang. Para wag kayo silbi sa bayan. Mag-subscribe, like, and share, and hit the notification bell. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Mabuhay kayong lahat hanggang gusto nyo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag
mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili.